من لسان يفقهوا قولي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sa lahat ng aming mga kababayan, magandang hapon, mapagpalang hapon sa inyong lahat. At ngayon po ay kami ay maganyaya sa inyo na sana po makinabang po kayo. Samahan po ninyo kami sa loob ng ilang oras sa ating talakayan. Gaya po ng dati, tayo ay magkakasama sa tuwing linggo o tuwing Sabado sa ating pong mga pakinig sa mga makatotohanan mula po sa pananampalataya Islam. Mga kaibigan, mga kapatid, muli naman kami maganyaya sa inyo na sana po ay makinabang po kayo sa ating talakayan. Sino po may nais na makipagtanong hindi paksa ay ito po ay mahalaga na ating po mabibigyan ng kasagutan mula po sa Banal na Quran at sa inyo pong aklat na Biblia na kung saan ito po ating ginagawang manual. Lagi natin ginagawa ito at pinagbabatayan at ito ay batayan ng ating pananampalataya sa paghahanap ng katotohanan. Wala na pong nakakahigit pa sa salita ng Panginoong Diyos, sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala iba kundi ang Banal na Quran. So yan po ang ating pong ipinaabot sa inyo na nalugod namin kayo inaadyayan sa malawakang pamamahayag ng salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula po sa Banal na Quran at sa inyo pong aklat na Biblia na kung saan ito po ay ating pong gagamitin sa pag-aaral ng katotohanan. So kaya po ng dati, magandang hapon muli sa inyong lahat. Walain nawa kayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo pong pakinig at sa ating pong ikanay tinatawag na pagtalakay. Ito po ay makatuhanan mula po sa Banal na Quran sa inyo pong aklat na Biblia. Ang tema natin ay The Salvation in the Light of Quran. At-Tariqun Najat ala At-Tariqun Najat ala Dawil Quran bit-Taurat wal Injil. So yan po ating tema ay paksa, no? Maaari po natin ito ngay pag-aralan ang mga bagay nito na kung saan yung pong ang kaligtasan natin, yung tinatawag na salvation o At-Tariqun Najat ala Dawil Quran bit-Taurat wal Injil. Sa mga kapatid namin, mga kakristyanuhan, ito po ay inanyayahan namin kayo na sana po makinabang po kayo sa aming pong mga talakayan at mga mahalagang mga paksa, mahalagang aral mula sa pananampalataya Islam. So ngayon po, amin po pinaabot sa inyo na kung ano po ang inyong ngay pinabibilangan na reliyon, no? Yung mga kapatid namin, mga pastor, mapapay, mapamanisto, mga ministro. So pwede po kayong makipahagi dito, pwede po kayo ito ay makipagtalakayan kung gusto ninyo. So yan po aming pong panawagan sa inyo, no? So yan po ang aming pakay dito ay kung paano tayo ikangay makakita o makahanap ng katotohanan. Lahat po tayo ay nagangad ng kaligtasan. Ang kaligtasan po, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi po ito mabibili ng salapi, kundi ito po ay anumang ang nakasulat mula po sa salita ng Panginoong Diyos, no? Kaya po ang mga propeta o mga sugo ng Diyos, ang kanilang pong mga ginagawa ng kapanahunan nung sila ay nangangaral, nung sila ay doon sa kanilang bayan, sa kupang bayan, ay lupang sila po ay nagsusumikap na iparating nila ang katotohanan para sa kaligtasan ng tao. Kaya po, mga kapatid, mga magulang, sa araw na ito, kami po ay malugod na nag-anyaya sa inyo na makinabang po kayo sa ating pong talakayan. So, bago po tayo dumako sa ating mga talakayan, sa ating mga talakayan, kami po muna magpapakilala sa inyo. Ako po ang inyong pong lingkod, Ustad Burhan Sabiwang, at itong kasama ko po na isang pong masugid na mentors ng Islam. Dati po siyang Kristiyano, dati siyang Seventh-day Adventist o kaya tinatawag na Sabadista, no? Itong nakakasama ko ngayon na siya po ngayon ay nasa pananampalataya Islam. Siya ay nagsusumikap na may parating ang katotohanan. Kasama po natin ngayon ang isang kaalib ng Seventh-day Adventist na dati siyang Kristiyano, ngayon ay nasa pananampalataya Islam, no? Kaya po, the moment ang tao ay ito ay kanyang masumpungan ang katotohanan na
ika nga'y religion, kaya pananampalataya na galing sa Diyos, walang pag-alinlangan, ito ay papasok sa tinatawag na doon sa katotohanan. Kaya po, kayo po ay inadyayahan namin na makinabang po kayo, lahat ng religion, anumang uri ng sekta ng Kristyanuhan, inadyayahan namin kayo na makinabang po sa araw na ito. So, si Brother Khalid Sanchez, dati ang kanyang pangalan ay si Junior Sanchez. Isa siyang kaalip ng 70 Adventist. So, yan mga ating brother ngayon, na itong kasama natin ngayon na siyang tulay na siyang ating kasama sa araw na ito, na kung saan ay masugid siya, no? Nagpapalaganap ng pananampalataya Islam. Dati siyang Sabadista, dati siyang 70 Adventist na ating makakasama ngayon. So ngayon to, nakita po ninyo na ating kasama ngayon ay dating 70 Adventist. So ngayon ay kasama na natin sa pananampalataya Islam. Lahat po ng reliyon o tinatawag na sekta ng Kristyanuhan dito sa Pilipinas ay halos lahat na yun nakakasama na natin sa pananampalataya Islam. O meron na tayong kaalip mula sa Iglesia ni Cristo, meron na rin ng Islam, umalit sa pananampalataya Islam. At yung Saksi ni Jehovah o Saksi ni Jehovah, meron na rin umanim sa pananampalataya Islam. Ang born again, ganun pa rin. Meron na rin born again na umanim sa pananampalataya Islam. O ang tinatawag na Baptist, meron na rin. Halos lahat ng mga pananampalataya o reliyon na kung saan ay reliyon ng mga Kristyanuhan, ito ay nandito na sa pananampalataya Islam. Umanim na po sila sa pananampalataya Islam. Dahil bakit? Kung ating titignan mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ang banal na kasulatan ay ito po ang ating manual sa paghahanap ng katotohanan. Walang iba kundi ang banal na Quran. Kung ating titignan ang pag-aralan ito, ay wala pong maraming reliyon na binaba ng Diyos dito sa lupa. Wala pong maraming reliyon na ibinaba ng Diyos dito sa lupa, maliban lamang ang Islam, na kung saan siya ang kaligtasan ng tao. Kaya, malino po sa banal na Quran, sabi kong aklat ng banal na Quran, ay napakarami pong talata sa banal na Quran na nagpapatunay, nagpapatotoo ang Panginoong Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang Islam lamang ang kaligtasan ng tao. Kaya, nandito po sa banal na Quran na mababasa po natin sa Surah Ali Imran, chapter 3, verse 19. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa banal na Quran, napakalinaw po na ang sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang Islam lamang ang kaligtasan ng tao. Sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Kapitulo 3, talata 19 sa banal na Quran. Ang sabi ng Allah sa kanyang kapahayagan o sa kanyang original na kapahayagan, ang wikang Arabic, ating pong ililiwan sa wikang Tagalog. Ganito po kanyang pagkakasalin o kaya kahulugan sa Tagalog. Katotohanan, wala ng reliyon o pananampalataya sa paningin ng Allah kundi ang Islam. Yung po ang patotoo ng dakilang tagapaglikha. At mayroon pa bang marami pang mga talata sa banal na Quran na ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sino man ang tao maghahanap ng ibang reliyon bukod sa Islam, tunay na hindi ito tatanggapin sa kanya at maging sa kabilang buhay ay sila ay maging talunan. Kaya sila ay mga tao na lulubi. So, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, sa araw na ito, ang ating salvation o kaligtasan ay ito po binabanggit sa banal na Quran, ang reliyon ng Diyos na tunay na ibinaba niya dito sa lupa noong panahon na kung saan ang unang tao na tumanggap ng mensahe ng pananampalataya Islam, walang iba kundi si Adam alayhi salam. Ang unang tao na nilikha ng Diyos, si Adam, ay yung
tayo ang unang tumanggap ng relihiyong Islam o kaya pananampalatayang Islam. Kaya po, sa panahon natin, napakaraming relihiyon, no? Kung pagkahan natin ang relihiyon, na kung saan anong kahulugan ng relihiyon, no? Lagi natin tinatalakay. Bakit natin ito paulit-ulit na ipaliwanag anong ibig sabihin ng relihiyon? Ang relihiyon mula po sa wikang Greek na kung saan ay kanyang kahulugan ay re-regarding, ibig sabihin ang paghahanap sa Diyos o kaya ang panunumbalik sa Diyos. Ngayon, marami pong mga tao na kung saan ay nagsasabi na ang sabi nila ang relihiyon daw ay hindi makapagliligtas. Yung po ang kanilang sinasabi o kaya kanilang inaakala na ang relihiyon ay hindi makapagliligtas. Tunay naman na hindi makapagliligtas ang relihiyon. Na kung saan ang relihiyon ay itinatag ng tao o ang relihiyon na gawa lamang ng tao, yung po ang hindi makapagliligtas. Bakit? Dahil una-una ay yung pong tao na yun na nagtatag ng relihiyon, pag-aralan po natin yung kanilang katuruan, yung kanilang doktrina o aral. Kung kanilang doktrina o aral sa mga tao, aral ng kanilang mga, ibig sabihin yung kanilang relihiyon, ay sila ay nagpapatupad. Bawat kautusan ng Diyos ay sila ay nagpapatupad ng kautusan ng Diyos, ay tunay na sila ay nasa katotohanan. Tunay na sila ay nasa napapaloob sa katotohanan na relihiyon. Ngayon, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, marami pong relihiyon na naglilitaw parang kabuti dito sa ating bansa, no? Kung ating pag-aaral, maraming relihiyon, 35,000 ang mga relihiyon dito sa ating bansa. Sa Pilipinas, 35,000 ang mga relihiyon ay bawang ito ay nagtatak ng relihiyon ng mga tao. Ngayon, meron pa sa kasulatan, meron pa sa kapahayagan ng Diyos mula sa banal na Quran na sinasabi ng Diyos ay gumawa ang tao o magtatag ang tao ng relihiyon. Meron ba na tayo mababasa ng ganun mga statement o kaya mga kapahayagan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay siya ng bahala magtatag ng kanyang relihiyon? So letra po letra wala po tayong mababasa. Ngayon, sa Biblia naman, kaya meron tayong dalawang manual dito meron tayong dalawang manual dito na dapat nating paniniwalaan. Ang Quran at ang Biblia. Kaya ang title ng ating paksa, The Salvation in the Light of Quran in the Bible. Pagtarikon na yan, aladoy Quran, Taurat, Injil. Ngayon, sa Biblia, wala rin tayong mababasa doon na sinasabi ng Diyos ay ang tao ay siya ng bahala magtatag sa kanyang relihiyon. Wala po. No? Pagkos, ang Diyos ang siya nagpapatutuo sa banal na Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Inna dina indallahi al-Islam, katotohanan ang relihiyon. Wala ng relihiyon sa kanyang paningin na katanggap-tanggap, walang iba kundi ang Islam. Ngayon, dahil tayo ay mga kapatid natin, mga Muslim, kami po mga kapatid yung mga Muslim, na kung saan ay nagpapalaganap ng pananampalatayang Islam, yung mga kababayan natin, mga kaibigan natin, na hindi nila matanggap na ang Islam lamang ang kaligtasan. Ngayon, una-una, bago po kayo maniwala mga kapatid, mga kaibigan, pag-aralan po ninyo ang ano ibig sabihin ng Islam, no? Kasi ang Islam is ito ay religion na hindi maintindihan ng tao. Ang Islam ay religion na hindi maunawaan ng tao. Anong kanyang kahulugan? Ngayon, ipapaliwanag natin anong kahulugan ng Islam. Kasi ang Islam, ang salitang Islam ay mula sa wikang Arabic. Mula sa wikang Arabic na kanyang root word ay salam. Sa Hebreo, shalom. Sino yung nag-aaral ng Hebreo? Malugat ng Hebrania, sa mga pastor, mga pari, mga ministro. So, buklatin ninyo ang Biblia ninyo at ito po ay matatagpuan po niya sa Biblia ninyo na yung kahulugan ng Islam sa Biblia. Ngayon, ang Islam ay siyang reliyon. Ano ibig sabihin ng Islam? Ito po ang kanyang kahulugan ay may 4 na kahulugan ng Islam. Wikang Arabic. Pagtupad, pagganap, pagsunod, pagtupad, pagganap, pagsuko
sa kalooban ng Diyos. Yan po ibig sabihin ng Islam. So yan po ay wikang Arabic lamang yan, no? Ngayon, dahil dito mga kapatid, mga magulang, na anong kahulugan ng Islam, ay paliwanag natin pagtupad, pagganap, pagkalima, pagsuko sa kalooban ng Diyos. So ngayon, ang mga reliyon na dapat natin pag-aralan ng para sa ating lipunan ay kinakailangan pag-aralan natin yung kanilang reliyon. Dahil ang kahulugan ng reliyon, yung mga tao na naghahanap sa Diyos, naghahanap sa Diyos. O ngayon, paano mahanap ang Diyos na kung saan ay yung nakikita mong reliyon ay ito ay katuruan nila na hindi nagpapatupad sa bawat kautusan ng Diyos. So paano kayo nakakatiyak, nakakasiguro kaibigan o kapatid? So, dahil ang kahulugan ng reliyon ay isang sistema ng pagpapatupad, pagsunod, pagganap doon sa panuntunan ng Diyos. Kaya sistema siya. Lahat ng mga tao ay may sistema. Ang pamumuno ay mayroon po siyang sistema. Ang presidente, mayroon siyang sistema, ordinansya para sa mga tao, para sa kanyang ginasasapang bayan. Bawat itong bansa natin ay mayroon pong sistema na dapat natin sundin yung sistema na yun. Yung panuntunan o batas na yun ay binigay na nakakataas mula doon sa ating presidente. Ganun po ang pagsunod ng tao. Kung hindi ka sumusunod sa batas ng presidente o kaya doon sa ordinansya ng isang mamamayan, hindi ka sumusunod, ngayon bawal na maninigarilyo. O ngayon, bawal na maninigarilyo dito sa Jensa, no? Masya Allah, ito ay magandang sign o magandang may tinatawag na palatandaan na ang mga tao ay nakukontrol na at sumusunod na doon sa mga sistema na nakakabuti sa sambayanan. Kaya wala na naninigarilyo. Ano ibig sabihin ng sistema? Yung po ang pagpapatupad sa batas ng Diyos. O yun ang reliyon. Kung ang mga tao ay hindi sila sumusunod sa batas ng Diyos, ano pong mangyayari sa kanila? Nandun ba sa kanila ang kaligtasan? Ang mga tao kapag hindi sila sumusunod sa batas ng namumuno sa isang bansa, anong mangyayari sa kanila? Wala silang pararatingan. Okay, wala silang kahantungan na kusali patiwasa yung kanilang pamumuhay, no? So yan po ang ating sistema, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan. Dahil sa ang reliyon ay siyang ating dapat hanapin. Sapagkat marami ang reliyon ngayon na nilitaw sa ating lipunan. Parang kabuti, no? Marami ngayon. Hindi natin alam kung sino ang tama. Lahat ng tao nagtataglay, nagsasabi, kami ay nasa tama. Lahat na sila ay nasa kaligtasan. Ngunit, kaibigan, kapatid, pag-aralan po natin, ang ating asset sa kanila ay kung sila ba ay nagpapatupad sa bawat kautusan ng Diyos, sila po ay nasa tama. Ngayon, kung hindi sila sumusunod sa bawat kautusan ng Diyos, doon sa sistema na binigay sa kanila, hindi sila makakarating doon sa kanilang binibinti sa sarili nila na magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ngayon, bakit namin ginagawa itong mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan? Dahil sa pag-ibig, pagmamahal namin sa inyo. Wala po kaming layunin na manira ng reliyon o kaya saktan ng damdamin ninyo. Wala po kaming layunin ng ganun. Kundi ang layunin po namin sa inyo kung paano tayo magkaalaman, kung paano tayo magkakasama sa matuwid na dalisay na aral mula sa pananampalatayang Islam. Kaya ito po sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Napakalinaw po mga kapatid sa surah chapter 3 verse 64. Ganito ang pagkakasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan min dunillah wa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. So yan po ang nakasagot sa
aming pong banal na Quran. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na bilang ito ay panawagan sa inyo, no? Bilang panawagan sa lahat ng tao, magpapabudyo, mapakristyano, ay ganito po ang pananawagan ng pananampalatayang Islam. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Ali Imran chapter 3 verse 64 o kapitulo 3 talata 64, ganito po sabi, ipagbadya o Muhammad o angkan ng kasulatan mga Hudyo at Kristiyano. So ito po ay ina-address ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Allah sa kanya, o Muhammad, iparating mo sa kanila. Sino yun? Mga Hudyo at ang mga Kristiyano. No? Kagaya po ninyo mga kapatid namin mga Kristiyano, wala po Yahudi dito, walang Hudyo, hindi ang mga kapatid natin mga Kristiyano. So ito po ang sinasabi ng banal na Quran, iparating sa inyo ang aral ng Islam. Ganito po ang sinasabi, halina kayo sa isang salita o usapan na makatarungan sa pagitan namin at inyo. Ano ibig sabihin ng salita makatarungan o isang usapan? Ang isang usapan makatarungan, walang iba kundi pag-anyaya sa nag-isang tunay na Diyos. Pag-anyaya sa mga tao na ang mga tao ay kinakailangan sila po ay maniwala na isa lamang ang Diyos na tagapaglikha. Isa lamang ang Diyos ng pagkukulan ng pagsamba. Yung po ang usapan na makatarungan. At na huwag tayong sumamba sa iba maliban kay Allah. Ang isang kapiling-pilinan ng Panginoong Diyos na huwag kayong sasamba maliban sa Kanya. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Yan po ang malagang ipinarating o kapakayanan ng Diyos sa tao, na ang tao ay kailanman hindi siya maaaring sumamba sa mga anumang mga nilikapan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, nilikapan ng Diyos. Pagsamba sa araw, pagsamba sa buwan, pagsamba sa bituin, pagsamba sa apoy, pagsamba sa puno o sa bundok, o pagsamba sa mga riboto, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, o pagsamba sa isang propeta. Ito ay pinagbabawal ng dakilang tagapaglikha, na ang isang tao kapag sila ay nagkakamit o kaya nagkakasala sa mga bagay na ito, kapag sila ay lumabag sa mga bagay na ito, na sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga riboto, sa mga ano pang nilikha ng Panginoong Diyos na hindi tunay, na ito ay sinasabi nila ay Diyos, inukol nila. So ito po mga kapatid, mga magulang, yan po ay kabilin-bilinan ng Diyos na huwag po tayong sumamba bukod sa Kanya o iba sa Kanya, kundi lang tayo sa Kanya. At huwag po tayong magbigay na anumang katambal sa Kanya. Napakalinaw po sa banal na Quran na ang sabi ng mga marata, huwag tayong magbigay na katambal sa Kanya na anumang bagay. Ano yung sabihin ng katambal? Yung mga bagay na nilikapan ng Diyos na yun ay sasabay ng tao, yun ba ang yun ang tinatawag na attributing other than, na sinasamba ng mga tao. Ngayon, maraming mga reliyon na nalilitaw sa ating lipunan, sabi nila naniwala sila sa Diyos. Naniwala sila sa Diyos. Ngayon, kinakailangan pag-aram po natin, sinasabi nila na naniwala sila sa Diyos. Tama ba yun? Na sila ay naniwala sa Diyos? Nakilala ba nila ang tunay na Diyos? Paano ito pinakilala ng banal na Quran? Paano ito pinakilala ng mga propeta? Ano bang dapat nasambahin ng tao? Sapagkat ito po, ang Diyos, mga kapatid, mga magulang, ay siya po ay nagpakilala sa kanyang sarili. Nagpakilala sa kanyang pangalan. Kinakailangan, alam natin ang pangalan ng Diyos. No? Hindi lang tayo maniwala lamang sa mga katuruan, sa mga tagapangaral na kung saan ay sinasabi nila na anumang mga bagay na kung saan ay hindi angkop sa Diyos, hindi ito akma na dapat nila di ka ngay pagkaan ng mga bagay nito na kung saan malabo na masungtungan nila ang tunay na Diyos.
Ngayon, mga kapatid, mga magulang, ang tunay na Diyos kung paano pinakilala ng banal na Quran, sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang kanyang pangalan, mga kapatid, bago po tayo dumakul sa tinatawag ng banal na Quran, dito muna tayo sa Biblia, no? Itong Biblia ito, no? Marami pong Biblia dito. Good News Bible, no? Ang ating pong mga Biblia dito, ang Biblia ng Katolik, Biblia ng mga Protestante ay nandito po, no? Yung mga Protestante ay kanilang pinaniwalaan 66 books. So ito po, meron po tayo yung 66 books, no? Huwag po kayo mag-alala. Yung mga Catholic na mga kapatid natin, mga Katoliko, meron dito 73 books. So ito po, meron po tayo itong Good News Bible. So ito po ang Good News Bible, no? Itong magandang balita, Biblia, ay siya pong pinaniwalaan ng mga Katolik o mga pari na kanilang ginagamit sa kanilang pagtuturo o pangangaral, no? So kami po mga Muslim, mga kaibigan, bakit po namin ginagamit ang Biblia? Ito po ay hindi ibig sabihin na ito ay ang aming pong tinatawag na sandigan ng aming pananampalataya. Hindi po. Kami po mga Muslim na kapatid ninyo ay tumpak lang sa amin ang banal na Quran. Ito pong banal na Quran na siyang malinaw na aming pinaniwalaan na salita ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay guidance sa mga tao, sa lahat ng tao sa sanglibutan. So ito po ang aming pinaniwalaan. Kaya namin ginagamit ang Biblia dahil ang mga kapatid natin mga Kristiyanuhan ay sila po ay hindi naman sila naniwala sa Quran, no? Lagi natin ito sinasabi, tinatalakay sa ating pong pangangaral na ang Quran at ang Biblia na pinaniwalaan ng mga Muslim ang Quran ay siya po ang aming pong ginagamit ngayon. Ngayon, ginagamit namin ang Biblia para sa kapakanan ninyo, para sa kapakinabangan po ninyo. Kung paano ninyo matutunan ang tunay na aral ni Jesus Christ, ang katotohanan na aral ni Jesus Christ na hindi pa naituro ng mga pastor, mga pari, mga ministro. So yan po ang aming pinagsisikapan na may parating sa inyo. Na yung pong mga dalisay na aral ni Jesus Christ na hindi pa itinuturo ng mga tagapagturo po ninyo ng mga pastor, mga pari, mga ministro. Kaya namin ginagamit ang Biblia. Ito po yung pagmamahal at pag-ibig namin sa inyo na makita po ninyo ang bawang katotohanan na katuruan mula po sa pananampalataya Islam, no? So ngayon po, mga kapatid, mga magulang, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito po sa banal na Quran, itong Quran na ito ay tinatawag na Furqan. Wa anzala al-Furqan, ipinahayag ang Furqan. Ibig sabihin ng Furqan, yufarriqu baina al-haqqi wal batil, criterion between right and wrong. Siya ang natutugma doon sa mga maling aral ng mga tao. Siya ang tumutuwid sa mga maling katuruan ng mga tao, nagbubuklod ng tama at mali sa mga itinuturo ng mga tao at sa mga maling pamumuhay ng mga tao. Kaya ang Quran, siya ang criterion between right and wrong, guidance to all mankind, na siya ay patnubay sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga Muslim. Kaya po, ang aming pong pinihitayan sa inyo na sana po ay makinabang po kayo dito po sa aming pong talakayan. Kaya ngayon po sinabi si Jesus Christ, particular po yan sa Diyan. Sabi ni Jesus Christ, you shall know the truth shall set you free. Ang kanyang kahulugan, alamin nyo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa inyo. Ngayon, malaya po kayo humanap ng katotohanan. Nasa sa inyo po yan, mga kapatid, mga kaibigan, na kung saan ang tunay na aral ni Jesus Christ dapat po ninyong matutunan na hindi pa itinuturo ng mga pastor, mga pari, mga ministro. Kaya napakasimple lamang ito. Kung ang mga tao na nagtatag ng reliyon ay tatry nila ang katotohanan, sila po ay nagpapatupad ng bawat kautusan ng Diyos. So, yan po ay, maniwala po tayo dyan dahil katotohanan. Pag sinasabi katotohanan, wala na pong nakakahigit pa. Okay, wala na pong pag-alilangan dahil katotohanan na yun, no? Ngayon, ano sinasabi ng wala na Quran? Patungkol sa katotohanan.
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Ipagpadya mo ang Muhammad, dumating ang katotohanan. Ang katotohanan ay siya pupuksa doon sa mga kabuluhanan, doon sa hindi makatotohanan. Kaya ang katotohanan, pupuksain niya ang mga mali. Ang katotohanan ay dudurugin niya ang mga maling-maling aral ng mga tao. Dudurugin niya. Ibig sabihin, ito ay kanyang pupuksain. Ngayon, papaano natin ito? Papaano natin masumpungan ng katotohanan doon sa sinasabi ng mga propeta? Magbigay mula tayo ng sabdo, no? Dahil sa mga paksang ito ay mahalaga na kung saan ay dapat natin malalaman na kung saan yung katotohanan yun ay pinapaliwanag ni Jesus Christ na dapat inyong malaman, no? Ganito po sinasabi sa aklat na Biblia, dito po sa John chapter 4 verse 24, ganito po pagkakasabi, ganito po pagkakasabi sa aklat na Biblia, mga kapatid, mga magulang, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ayun, ito po ay pananalita ni Jesus Christ. Ito ang kanyang mensahe sa mga tao. Noong kapanahunan ni Jesus Christ, si Yesu Cristo sa baka ng kapayapaan, ay siya po ang naghatid ng mga magagandang balita na galing sa Diyos. Sabi niya, katotohanan, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Napakalinaw, mga kapatid, mga kaibigan. Malinaw po na sinasabi ni Jesus Christ na ang tao ay makinig sa Kanyang mga katuruan. Ang tao ay makinig, sumunod sa Kanyang mga aral o mga katuruan. Ngayon, meron ba mga tagapangaral? O yung saliyo na yon ay sila ba'y nagpapatupad sa bawat kautusan ng Diyos? Sa bawat kautusan ni Jesus Christ o kaya aral ni Jesus Christ? Ano sabi ni Jesus Christ? Katotohanan ang sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. Ngayon, pag-ahan po natin, lahat po ng mga propeta ay taglay nila ang katotohanan. Dala nila ang mga aral na katotohanan. Mula kay Adam, kay Enoch, kay Jonas, kay Abraham, Solomon, David, Moses, Jesus, Propeta Muhammad, lahat po yun ay taglay nila ang katotohanan. Dala nila ang katotohanan dahil isa lamang ang nagsugo sa kanila. Walang iba kundi ang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ni Jesus Christ? Katotohanan ang dumirinig sa aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, kaibigan, sino po yung sinasabi ni Kristo na nagsugo sa Kanya? Ang tunay na Diyos na yung po ang nagsugo sa Kanya, yung pong tunay na Diyos na siya po ating ikilanin. Malinaw po yun. Iba po ang nagsugo, iba ang sinugo. Ang nagsugo, ang Diyos. Ang sinugo, ang propeta. Kaya sabi ni Kristo, katotohanan ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Pagkaiba ang nagsugo at ang sinugo. Rasulullah. Ang sinugo ay yung po tinatawag Rasulullah, sugo ng Allah, sugo ng Diyos. Ang nagsugo ang Diyos. Tapos dapat po natin panimulan. Pagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kapag tayo sumunod sa mga aral ni Jesus Christ. Ngayon, meron bang sumusunod sa aral ni Kristo? Tanungin natin. Meron bang sumusunod sa aral ni Kristo sa mga katuruan ni Jesus Christ? Maraming mga tao na sinasabi nila, mahal nila si Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Paano mo mahal si Jesus? Ano bang ibig sabihin ng pagmamahal kay Jesus?
O, ano ibig sabihin? Doon lamang sa pananalita na mahal mo siya, ang pagmamahal natin. Anong sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kung mahalin niyo ang Allah, mahalin niyo ang Allah at sundin niyo ang mga propeta, sundin niyo ang kanyang mga sugo. Ngayon, sino nagmamahal sa mga sugo? Kapag mahal natin ang Allah, sundin natin ang mga sugo, ang mga propeta, ang mga nabi. Ngayon, wala na tayong nakita ng mga propeta. Wala tayong makita ng mga sugo. Paano natin sila mapaniwalaan? Ayon yun sa kanilang mga katuruan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mahalaga po ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Iyon po ang ating pong tinatawag na pagkatagumpay mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, na ang pagsunod lamang sa kanyang mga kautusan. Pagsunod sa mga aral ng mga propeta. Iyon po ang batayan ng tunay na reliyon. Na kapag ang reliyon ay nagpapatupad ng bawat kautusan ng Diyos, so yan po ay malapit sa katotohanan. Kapag ang reliyon ay hindi sumusunod doon sa katuruan ng Diyos, doon sa katuruan ni Jesus Christ, malabo po sila magkaroon ng salvation. Malabo po magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Dahil bakit? Ang kaligtasan ay siyang mahalaga sa ating sarili. Stars, may tanong dito. May tanong. O sige. Okay lang daw sa'yo? O sige. Paano daw mag-Muslim? Magaganda ka. Ano? Ngayon, meron tayong katanungan dito sa ating mga kapatid. Paano daw maging Muslim? How to be a Muslim? Kaifa takunu Muslim? So, paano maging Muslim? Ito, kaibigan o kapatid, makinig ka una-una sa mga talakayan namin. Makinig ka una-una sa loob ng ilang linggo natin sa talakayan natin. Natatandaan ko, ito ay pangatlong taon na tayo makakasama dito kung hindi ako nagkakamali. Kung ikaw ay nakapag-umpisa sa mga talakayan natin ito, huwag ka nang magpatumpik-tumpik, huwag ka nang magalinlangan, kundi pagpatuloy mo ang pagpakinig mo at sundin mo lahat ng mga bagay ito. Huwag ka nang magalinlangan, kundi ito ay pagpatuloy mo na ustad o kaya brother, na pagtantuhan mo na nakatutuhan ang inyong mga tinatalakay. So, kahit anong oras na maging Muslim ka, mag-impress ka sa Islam, so, yan po ay welcome ka, kapatid o kaibigan. Welcome ka. So, kahit ngayon, na gusto mo na lang na pagtantuhan mo, na ikaw ay tanggap mo ang aral ng Islam, tanggap mo ang aral ni Jesus Christ, na ayon sa pananampalatayang Islam, yung kanyang tinuturo ng Diyos ay isa lamang ang Diyos na tinuturo ni Jesus Christ, itinuturo ni Kristo, na ang tao ay sumunod lamang sa bawat kautusan ng Diyos, yung po ang kaligtasan ng tao. Kung ngayon, brother, ikaw ay meron ka lang nakuha, meron ka lang tinatawag na kaalaman para sa Islam, so huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Kundi ito ay nasa sa iyo, no? Kung gusto mo yumakap sa Islam, walang problema. Kahit anong oras, kahit saan ka, kung gusto mo, pupuntahan ka namin. Kasi ito pong trabaho namin, gawain namin. So yan po, no? Wala lang katanungan, brother. Mayroon po, Stars. O sige. Ang tanong ay, ano daw ba ang totoong reliyon? Anong totoong reliyon, no? Ngayon, brother, ang totoong reliyon, kung ating pagbabatayan ang wala na kasulatan, wala na po nakakahigit pa na itong manual natin. Evidence, no? Ebidensya sa lahat ng bagay. Ang wala na kasulatan, ang salita ng Diyos. Ang reliyon po, ano ibig sabihin ng reliyon? Ibig sabihin ng reliyon, mula po sa wikang Greek na re-regarding ang paghahanap sa Diyos. So, kung mahanap mo ang tunay na Diyos, doon po sa reliyon na yun. Doon po sa pananampalataya. Ngayon, ang tunay na reliyon ay pinapalang Diyos sa lupa, sa ayaw sa gusto mo, walang iba kundi Islam. Islam, ang tunay na reliyon. Ngayon sa mga kapatid natin, mga Kristiyanuhan, ang
pagkakala nila sa Islam ay ito po ay reliyon lamang ng mga Muslim. Ito po hindi po reliyon lamang ng mga Muslim, kundi reliyon ng lahat ng tao sa sanglibutan. So yan po ang aming kasagutan at magbigay po tayo ng talata sa banal na Quran. Anong sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siya po ang nagpapatutuo sa kanyang reliyon, no? Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Ang sabi ng Allah, ang dakilang Diyos, katotohanan, ang tunay na reliyon sa kanyang paningin, wala nang iba kundi ang Islam. So yan po ang nagpapatutuo, walang iba kundi ang Diyos. No? Yan po ang nagpapatutuo na ang Islam ay siya lamang ang tunay na reliyon na ibinaba ng Diyos dito sa lupa. Pangalawang, ating mabibigyan ng talata sa banal na Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang tao maghahangad ng ibang reliyon o ibang pananampalataya bukod sa Islam, tunay na hindi tatanggapin sa kanya. At maging sa kabilang buhay ay sila ay sa talunan o kaya naluhi. Doon sa kaluhian o kaya sa talunan. No? Ngayon, alam mo na ngayon ang katotohanan na ito ang tunay na katotohanan na yung binaba ng Diyos. Kung hindi mo ito sundin, kung hindi mo ito hindi ka nga yakapin, so lahat ng tao, hindi lamang ito isang tao na sinasabihan natin, kundi ito ay pangkalahatan. Kaibigan, kapatid, pagkakataon mo ngayon na masumpungan mo ang tunay na rin na binaba ng Diyos sa lupa. Ngayon, dahil sa ating kapatid na sinasabi, sa Quran lamang yan, no? Sa Quran. So wala tayong pananabutan sa kanya na sabi natin. Ngayon sa Biblia, kaya ginagamit natin ang Biblia, dahil ito ang kagandahan sa Islam, ay doble ang aming mga ginagamit na mga tinatawag na evidence, no? Ebidensya, ang Quran at ang Biblia, ito po ang ating ebidensya sa paghahanap ng katotohanan. Basahin natin ang Biblia. Ano sinasabi ng aklat ng Biblia? So ito po, basahin po natin. Ano nakasaad dito? Patungkol po sa pananampalataya, no? Sa reliyon. Meron ba dito sa Biblia? So basahin po natin ang Biblia, no? So mga kapatid, mga magulang, basahin po natin ano nakasaad dito sa aklat ng Biblia. Napakalinaw po na sinasabi po sa aklat ng Biblia patungkol po sa reliyon, na ang Islam lamang ang reliyon na dapat sundin ng tao. Ito po, basahin po natin dito po sa talatang ito sa Matthew chapter 21, chapter 7 verse 21. Dito po kakasabi, basahin muna natin, no? Para magbigyan natin ng tamang kasagutan ang ating kapatid, no? Dito sa Matthew chapter 7 verse 21, no? Ang Islam ay meron po siyang kahulugan. Nung kanina po yung pinaliwanag po natin ang kahulugan ng Islam, meron po siyang 4 na kahulugan: ang pagsunod, pagtupad, pagganap, pagsuko, pagkalima sa kalooban ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng Islam, kasi ito po yung wikang Arabic. Ngayon, kung hanapin natin sa Biblia ang salitang Islam, so wala tayong mababasa ang salitang Islam doon, kasi ito po ay wikang Arabic lamang ito. Ngayon, kung ang kanyang kahulugan ay ito po ay napakarami po sa aklat ng Biblia, mababasa po natin kahulugan ng Islam nasa Biblia po, no? Kaya po namin ito ginagamit ang Biblia para sa kapakanan po ninyo. Yung mga pasto po ninyo na hindi pa nila naituro yung mga kahulugan ng Islam na sa Biblia, ay ito malalaman po ninyo at makita po ninyo katotohanan. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na sa langit. Napakaganda ang pananalita ni Jesus Christ na nasa Biblia po ito ay napakalinaw po na kung saan ito ay mababasa natin dito sa Biblia yung kahulugan ng Islam. Na sabi ni Kristo, hindi lahat ng tao tumatawag sa Kanya Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao na sumusunod, gumaganap sa utos ng kalooban ng Diyos, utos ng Ama, kaya sa utos ng Diyos. O ngayon, kaibigan, ikaw ba'y nakakatiyak na sumusunod ka sa kautusan ng Diyos? Sumusunod ka doon sa aral ni Kristo?
Ito po ang ating katanungan. Yan po ibig sabihin ng Islam, ang pagganap sa bawat kautusan ng Diyos, pagpapatupad sa bawat kautusan ng Diyos. O marami nangangaral sa mga palengke. Mayroon pa mga babae nangangaral, no? So ang mga babae naman hindi po sa pinahintulutan ng Biblia, sinasabi ng Biblia, hindi pinahintulutan sila mangangaral. Ngayon, marami ng mangangaral ng mga babae. Paano nila itong kinukontra ang Biblia? Sabi ng Biblia, ang babae ay hindi siya maaaring mamuno sa mga kalalakihan o magturo man o mamuno sa mga kalalakihan. Ngayon, nagtuturo ng mga babae ngayon. Ngayon nandito sa Biblia ang pagganap. Sabi ni Kristo, hindi daw makakarating sa Ama ang tao kapag hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ano bang mga kautusan na ito na dapat natin patutunan, kapatid, kaibigan? Marami pong kautusan ng Diyos na nakasaad sa banal na Quran. Dito po sa tinatawag na aklat sa Biblia ay meron din doon na kautusan ng Diyos na dapat ipatupad ng tao. Ngayon, meron ba mga tao magpapatupad ng kautusan ng Diyos? Doon sa mga tagapangaral nila, sila ba ay nagpapatupad ng bawat kautusan ng Diyos? Dito po sa pananampalatayang Islam, kaibigan, kapatid, kami po mga Muslim na kapatid yun, ay kami ay sumusunod sa bawat kautusan ng Quran o kautusan ng Diyos nakasaad sa banal na Quran. Ngayon sa mga kapatid natin, mga kakristyanuhan, tinatanong natin yung mga pastor nila o yung pari nila o mga ministro, sila ba ay nagpapatupad ng bawat kautusan ng Diyos? Malalaman po natin yan na sila ay nagpapatupad o kaya sila ay sumusunod sa bawat kautusan ng Diyos. Letra po letra. Ano sabi ng Biblia? Basahin natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kautusan, dahil ito'y mahalaga na matutunan ng tao. Anong sinasabi ng aklat ng Biblia, no? Patungkol sa kautusan. So basahin po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang aklat ng Biblia patungkol sa kautusan, no? Dito po, basahin po natin. Deuteronomo, Kapitulo 12, talatang 31. Ganito ang pagkakasabi dito po sa aklat ng Biblia, no? Kaya ito po aming mga pangaral sa inyo. Tayo po ay kumpleto, no? Sa Biblia, sa Quran, nandito po. Anong sabi ng Diyos dito sa kautusan? Deuteronomo, Kapitulo 12, talatang 32. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Sabi ng Biblia niyo, sa mga pasto natin, sa mga pari, malinaw ang Biblia, sabi niya, kung ano'y pinag-uutos sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan at huwag mong babawasan. Ngayon, yung mga pasto natin, mga ministro natin, sila ba ay nagpapatupad ng kautusan ng Diyos? Dahil ito po ay ating pinapasihan mula sa Biblia na sabi ng Panginoong Diyos doon kay Moses, sabi niya, kung ano ang pinag-uutos sa iyo, siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan at huwag mong babawasan. Ngayon marami nang babawas ng kautusan ng Diyos. Nakakalungkot. Nakakalungkot Dahil bakit? Maraming mga tao hindi nagpapatupad ng kautusan ng Diyos. Di ba? Magtanong ko, so, Meron pa ba ito? Sige. ang tanong niya, ano daw ang mangyari sa isang Kristiyano na hindi magpa-Muslim? Parang dito po ang katanungan ng ating kapatid, anong mangyayari? Ibig sabihin, ano bang mangyayari sa isang kapatid natin mga Kristiyano na hindi sila yumakap sa Islam? So, kapag mamatay na daw siya. Kapag silang mamamatay, no? Kapag sila ay mamatay. So, dito po ay napakalinaw sa banal na Quran, no? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dito po sa Surah Al-Bayyinah, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ang mga tao na khairul bariyah, the best creatures, na kung saan binabanggit sa banal na Quran, yung mga taong believers sa Kanya, o kaya yung mga taong sumusunod sa Kanya. Sarul Bariyah, the worst creatures, yung mga tao na pinakamasama sa paningin ng Diyos, na yung mga tao na hindi sumusunod sa Kanya, o kaya hindi naniwala sa Kanya. So anong mangyayari sa kanila? Anong kakantuhan nila? Sabi ng banal na Quran, patungo sila sa impyerno. Ay, impyerno ang patutunguhan ng mga tao.
Ibig sabihin, walang kaligtasan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wallazina amanu wa amilus salihati, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." Ang mga tao na kung saan ay naniwala sa Panginoong Diyos, gumagawa ng kabutihan, at sila ay magmamana doon sa paraiso. Magmamana sila doon sa kaharian, doon sa paraiso, magpakailan-kailanman. Kaya ang mga tao na hindi ka ngayon lumakap sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin, sumunod doon sa aral ng Islam, sila ay wala silang katiyakan. Wala silang kaligtasan. Ano sabi ng Bular Quran? Napakalinaw ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala wa huwa min al-akhirati wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang naghahangat ng ibang reliyon o pananampalataya ay doon sa kabilang buhay hindi tatanggapin siya, at doon sa kabilang buhay siya ay maging talunan. So yan po napakalinaw ang ating kasagutan. Ngayon sa Biblia po mga kapatid, mga magulang, ay bagamat ang Biblia wala na itong original na kanyang original na kapahayagan na tinatawag na Hebreo o kaya yung Aramaico na kapahayagan kay Jesus Christ. So meron naman natitira dito na malapit sa katotohanan, no? So, kaya tinatawag na malapit sa katotohanan. Ito po, sasabihin, basahin po natin dito po sa aklat ng Biblia na dapat po niya matutunan, mga kapatid, mga magulang, dito po, no? Yung kaligtasan. Kaya ang kaligtasan ay mahalaga. Yung po yung ating binibigay sarili natin, yung kaligtasan, no? Ganito po nakasaad sa aklat ng Biblia. Sa aklat ng Biblia, sa Uwan 17 talatang 3, ganito po nakasabi sa aklat ng Biblia. Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. So yan po ang nakasaad sa aklat ng Biblia na kung saan ay napakalinaw sinasabi ni Jesus Christ. Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Yan po ang sinasabi ni Jesus Christ na ang tao ay kumikilala lamang sa nag-isang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila ng nag-isang tunay na Diyos sa magpatuwid baga ako ang iyong katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bumirinig ng aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ano po ang diwa nito sa Biblia? Na sinasabi sa banal na Quran, amanu, sabi ng Quran, to believe, paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi ka naniwala, may bukutan na. May tanong, ang relihiyon nila magkaiba. Katolik, alayan. Tapos isa lang daw ang Diyos. Kaya walang problema ang relihiyon. Ano masabi mo doon? So, kahit anong relihiyon daw, okay lang. Basta isa lang ang Diyos. ngayon, yan po ang ating pong katanungan nila sa atin. Kung ating paghahanap ang mga relihiyon dito sa ating bansa, sa Pilipinas, 35,000 ang mga relihiyon dito. Mga Katolik, kapatid natin Katolik, sila po yung nakakarami dito sa bansa natin. Ang mga Protestante, nahati ito sila sa napakarami, 35,000, no? Mga relihiyon. Ngayon, ang relihiyong ito, lahat ito ay nagtataglay, okay, nag-aangkin na sila ay nasa tama, sila ay nasa kaligtasan. Kung tatanungin sila na sila ay naniwala sa isang Diyos, so hindi po tayo tumpak na naniwala doon. Hindi po katotohanan. Dahil sa mga Katolik, mga kapatid natin mga Katolik, alam ko na naniwala sila ang tatlo ang Diyos. O sa mga saksi ni Jehovah o sa mga tinatawag na Seventh-day Adventist, naniwala sila ang tatlo ang Diyos. Sa mga Baptist o naniwala sa born again, naniwala ang tatlo ang Diyos. Ngayon, kung sasabihin ninyo na isa lamang ang Diyos at kinikilala ninyo, dahil pareho din tayo, isa lang ang Diyos, so hindi po totoo yun. Sapagkat pinag-aaral po natin ang kanilang doktrina o aral o katuruan patungkol sa Diyos, patungkol sa katangian ng Diyos, ay inilalagay nila ang katangian nito
At ang paniniwala nila sa Diyos ay Espiritu. O, una-una, Espiritu. So, doon pa sa pagkilala doon, kung ating titignan, mga kapatid, mga magulang, ay mali na po ang ganung pagkilala sa Diyos, sa katangian ng Diyos, ay Espiritu. Pangalawa, yung tinatawag na yung tatlong persona, Trinity. Tatlong persona, tinatawag na tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kung ikaw ay naniwala dito, kaibigan, kapatid, naniwala ka dito sa katangian ng Diyos nito, na tatlo ang Diyos, tunay na hindi mo nasumpungan ng katotohanan. Dahil bakit? Dahil sino mang mga propeta, wala silang nagturo na tatlo ang Diyos. At maging sa Banal Quran, na siyang ating manual sa araw na ito, ay wala pong itinuturo ng Banal Quran patungkol sa Trinity. Bago sabi ng Banal Quran, ito ay salisun salasa kintaho. Sabi ng Banal Quran, ito ang tatlong persona o Trinity, ito ay layuan ng tao. Iwasan ng tao paniniwala dito ay hindi katotohanan. Dahil bakit? Dahil ito ay gawa lamang ng tao. Sino nagpasumuno o nagpasimuno sa Trinity na paniniwala ng mga kapatid natin, mga Kristyanuhan? Ito mga Katolik, naniwala sila, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So, hindi mo nakilala yung isa. Sabi ninyo, isa lang ang Diyos. Bandang muli, sasabihin ninyo ay tatlo ang Diyos. O hindi ba, ano magulo yun, no? Huwag po natin lukuhin ang sarili natin. O kapatid, ang paniniwala natin sa Diyos ay isa lang. Bandang muli, sasabihin natin tatlo lang. So, bakit naging tatlo? 1 plus 3 equals 1? 3 plus 1 equals 1? Hindi po mangyari yun. Na ganoon ang katangian ng Diyos ay tatlo. Dahil ang Diyos ay isa lamang ang Diyos. So ano po ang sinasabi ng Banal Quran? Sabi ng Banal Quran sa Surah Al-Ikhlas, chapter 112, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ito po ang kapahayagan ang Banal Quran na siyang napakagandang mensahe na doon ay nagtatalakay, nagbibigay ng magandang mensahe patungkol sa kalagayan ng Diyos. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipagpadya mo Muhammad sa mga tao na ang Allah ay siyang nag-iisang tunay na Diyos. Pag sinasabi ahad, nag-iisang absolutely one. Ibig sabihin, siya ay nag-isa. Huwag nating ilalagay sa kanya na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So yan po ay hindi po angkop sa kanya. O hindi po akma o ugnay sa kanya ang mga bagay na ito. Dahil sinasabi mismo ng Diyos, siya lang nag-isa. Hindi niya sinabi, ako'y nag-isa. Bandang ko, ako'y naging tatlo. Wala pong ganun. Hindi niya sinasabi, ana ahad. O paden, ana salasa. Hindi niya sinasabi, ako ay isa, bandang muli ako ay naging tatlo. Wala pong kapahayagan ng Diyos yun. So, malabo po, no? So, sa Banal Quran, ang katangian ng Diyos ay meron po siyang apat na katangian. Allahus samad, ang Diyos ay siya po ay may kasapatan na kakayahan. Siya ay sandigan ng lahat ng pangangailangan ng tao. Ang Allah ay walang pangangailangan. Ang Diyos ay walang pangangailangan. Ang tao ay magpapangailangan sa kanya. Lam yalid wa lam yulad. Ang Diyos ay hindi pinanganak. Ang Diyos ay walang pasimula. Ang Diyos ay hindi pinanganak, ibig sabihin walang pasimula. Ang Diyos ay hindi nagkaanak. Yan po ang kalagayan ng Diyos sa pananampalatayang Islam, sa Banal Quran. Ang Diyos ay hindi po nagkaanak. The moment ang Allah o ang Diyos ay nagkaanak, iilan na ang Diyos, hindi marami na. So yan po ay hindi po maaari na ang Diyos ay magkaanak. Dahil ang Diyos, nagpakilala siya sa kanyang sarili, ay siya lamang nag-iisa. Ngayon, ang Diyos ay wala siyang katulad, walang kawagis. Walang kagaya niya. Ay hindi kagaya ng tao, na kung saan ang tao may limitasyon. Tayo ay walang, ang Diyos ay walang limitasyon.
Ang tao ay may limitasyon. Mula na itong pagkabata hanggang sa paglaki niya, pagtanda niya, siya ay namamatay. So ang Diyos wala pong kalagayan na gano'n na mayroon siyang limitasyon. Ang Allah ay wala siyang kalagayan ng gano'n. Ang Allah ay siya po ay unlimited power, wala pong hanggang ang kanyang kapangyarihan. Walang hanggang ang kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, mga kapatid, mga magulang, ang tunay na Diyos na dapat hanapin ng tao, yung ang Diyos na kusaan ay walang pangangailangan, siya po ang sandigan ng lahat ng kanyang mga nilikha o mga nilalang. Ang Diyos ay, siya po ay hindi nagkaanak. Kaya ang Diyos ay wala po siyang limitasyon. Hindi po namamatay ang Diyos. Ang mga tao ay mayroon po silang kanya-kanyang pagpapaliwanag patungkol sa Diyos. Yan po ay dapat po natin sasaliksikin, pag-aralan yan, kung sila ba ay nakita nila ang tunay na Diyos, nahanap nila ang Diyos na tunay. So, pag-aralan po natin, no? Pagkaiba po dito sa Banal na Quran, ang kapahayagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol sa Diyos, ang patungkol sa kanyang pagpakilala sa atin. So yan po, ang Diyos ay wala po siyang katulad. Hindi kagaya natin na kapag tayo napapago, kinakailangan natin magpahinga. Kapag tayo inaantok, kinakailangan tayo matulog. Kapag tayo ay nauuhaw, kinakailangan uminom. Kapag tayo ay nagutom, kinakailangan kakain tayo. So ang Diyos hindi po ganun ang kanyang katangian. Wala po siyang mga katangian, mga kagaya nito na katangiang pagtao, kundi ang katangian ng Diyos, nandiyan na po ang makapangyarihan. Andiyan na po, wala pong nakakita sa Diyos. Kung may nangangaral, may nakakita sa Diyos, yan po ay layuan po ninyo yan, kay peke na Diyos yan, no? Peke. Kung may nangangaral na sinasabi nila, ang Diyos ay nagkaanak, ang Diyos ay tatlo, layuan po natin yung kasi peke na Diyos yun. Huwag po tayo masaktan, dahil ang katotohanan, masakit. Tanggapin natin. Dahil ang katotohanan ito, sabi ni Kristo, you shall know the truth, that truth shall set you free. Alamin ang katotohanan, sapagkat ito ay magpapalaya sa inyo. So ngayon, anong sinasabi ng Banal na Kasulatan? Na sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay siya ang nag-iisang tunay na Diyos. Yung mga kapatid natin na mga Kristyanuhan, mga pastor, mga pari, mga ministro, alam natin dyan lang mayroon dyan ang tuturo ng tatlo ang Diyos. Alam natin ang dyan ay nagtuturo na isa lang ang Diyos. Pero ang tinuturo na isa lang ang Diyos, so mali naman yung pag-angkop sa Diyos. Ngayon, sa mga protestante, sa mga born again, tinuturo siya din ng ama, siya din ng anak. Paano nangyari yun? No? Tinuturo nila. Meron tayong naging katalakayan na pagkaalip ng isang pasto na pag-usapan namin patungkol sa Panginoong Diyos, yun din ang ama, yun din ang anak. So, paano natin paano natin papasok sa ating isipan na ito ay kanyang katangian. Okay, tunay na Diyos na ganoon ang katangian ng Diyos. So ngayon, basahin natin ang Biblia. No? Dito po sa unahin natin ang Banal na Quran. Dahil ito ay mahalaga ang Banal na Quran. No? Dito sa Banal na Quran, basahin po natin ito po ang tunay na Diyos na dapat ninyo makilala. Dito mo sa Banal na Quran. Basahin po natin. Dito po sa Surah Al-Baqarah, chapter 3, verse, ito po, 155. Ganito pagkakasabi, basahin po natin, mga kapatid, mga magulang, ang Banal na Quran. No? Dito po. Ang katangian ng tunay na Diyos na dapat mo ninyong makita dito sa Banal na Quran. Basahin po natin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wala yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. So yan po ang tunay na Diyos na dapat po natin hindi ka nga ipaliniwalaan. Ganito po. Ang kanyang pagkakasalin sa Surah Al-Baqarah, Kapitulo 2, talatang 255. Ganito ang pagkakasabi. Si Allah, la ilaha illahu. Si Allah, wala nang ibang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Una-una, ang katangian ng Diyos, una-una siya ay nag-iisa.
Pag sinabi wala ng iba, absolutely, wala ng ibang paniwala ng ibang tao na isang Diyos, kundi ang Panginoong Diyos lamang. No? Yan ang unang-unang katangian ng Diyos, isa lamang ang Diyos. Pangalawa, na katangian ng Diyos, ang may walang hanggang buhay. Ang may walang hanggang buhay. Ngayon, kaibigan, ang may walang hanggang buhay, ang Diyos ay hayy. Ibig sabihin na hayy, forever living. Ibig sabihin, siya ay buhay, walang kamatayan. Ang Diyos ay hindi namamatay. Ang Diyos ay walang kamatayan. Binabanggit sa Banal Quran, Al-Hayy, walang kamatayan. Ito ay manatiling buhay, hindi po kagaya natin na namamatay. Yan po pangalawa, na katangian ng Diyos ay walang kamatayan, ibig sabihin hindi siya namamatay. Pangatlo, na kalagayan ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, ang may walang hanggang kapangyarihan. Ang Diyos may tatlo siya, pangatlo na yung kanyang katangian ay walang hanggang kapangyarihan. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Makapangyarihan. Siya ay walang hanggang kapangyarihan. May sariling kasapatan ang katagapanustos at nangangalaga ng lahat ng mga nilalang. Ang Diyos ay siya lamang ang ating dapat kikilanin na tagapangalaga dito sa liputan. Siya ang tagapangalaga sa maging sa kalangitan at sa kalupaan. Magabi at araw, hawak niya ang ating buhay. Ang Allah ay hawak niya ang kalangitan at ang kalupaan. Lahat ng nilalamang ito sa sanglibutan ay hawak niya, o kaya siya ay nangangalaga sa mga bagay na ito. So yan po ang pangatlo na kalagayan ng Diyos. Siya ay tagapanustos, o siya ay tagabigay ng provision, o kaya risky, o tinatawag na biyaya sa atin. Ngayon, nandito tayo sa palengke, napakaraming tao dito sa palengke, no? Anong ginagawa ng mga tao dito? May naghahanap buhay, mayroon nang naghahanap ng makain, di ba? Yung mga naghahanap buhay, ito yung mga ito nagtitinda ng isda, nagtitinda ng gulay, ito mga suki natin, palagyan natin itong mga suki na nakikinig sa atin tuwing Sabado, tuwing Linggo, sa ating mga talakayan. So ano ang kanilang pakay dito? Sila ay naghahanap buhay. Sino ang nagbigay ng mga bagay na ito? Na kanilang kinakain o kanyang biyaya, galing ito sa Diyos, galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po mga kapatid, mga kaibigan, na dapat po natin pasasalamatan ang Panginoong Diyos sa mga bagay na ito na ipinagkaloob niya sa atin, itong mga biyaya na ito na pinagkaloob sa atin. Kaya siya ang tagapanustos, sabi po dito sa Banal Quran. Ipagpatuloy po natin, no? Ang antok at pagkainlip ay hindi maaaring makapanain sa Kanya. Panglima na katangian ng Diyos ay ang Diyos ay hindi natutulog. Kapag may nangangaral, ang Diyos ay natutulog, layuanin nyo yan kasi peke na Diyos yun, natutulog. Ang Diyos ay hindi natutulog. Kailanman hindi naisip ang Diyos. Tayo po mga kapatid, mga magulang, kaibigan, tayo ay naisip. Hindi natin namalayan tayo. Nakahilig na tayo, nahilig na. Tayo ay meron tayong limitasyon, mapapagod at makapagpahinga, natutulog tayo. Ang Diyos ay wala pong katangian ganun na natutulog o kaya naantok, no? Dito sa Banal Quran, napakalinaw po na sinasabi na ang Diyos ay hindi natutulog. O dadagdagan pa natin ang tinatawag na katangian ng Diyos na dito po sa Banal Quran, no? Siya ang nag-aangkin ng lahat ng bagay sa mga kalangitan at kalupaan. O siya ang hawak niya ang lahat ng bagay sa maging sa kalangitan at sa kalupaan. Hawak niya ito, no? Sa kanya lahat ito. So dagdagan pa natin na sino kaya baga ang makakapamanggitan sa kanya malibang kanyang pahintulutan? O walang makapamanggitan sa kanya, walang makapamanggitan sa kanya maliban kung pahintulutan niya. O di ba? Walang sino man na mag-angkop sa sarili niya na siya ay makapangyarihan o kaya mag-angkop sa sarili niya makapangyarihan, hindi na kaya maliban ang pahintulutin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pahintulutin ng Diyos. O, diba?
Talastas niya kung ano ang nangyayari sa kanyang mga nilikha sa mundong ito. Alam niya ano nangyayari sa atin. Nagaganap kahapon, kaninang umaga, ngayon alam niya, bukas, kamakalawa, hanggang sa katapusan ng mundo, alam ng Diyos ano ang mangyayari sa atin. Alam ng Diyos kailan ang nalalaga sa buhok natin, nabibilang ng Diyos. Ilan ang nalalaga sa buhok mo kanina, alam ng Diyos. Ilan ang nalalaga sa mga dahon ng punong kahoy, alam ng Diyos. Ito ang kanyang katangian na tunay na Diyos na dapat ninyong hanapin. Kung mayroon mga tao na nagtuturo, hindi alam ng Diyos yung mga bagay na hindi niya nabibilang buhok natin, anong kadami ng buhok natin na nalalagas, so hindi po tunay ng Diyos. Okay, pagpatuloy po natin, dahil mahalaga po mga kapatid, mga magulang. Noon, pagkaraan ngayong bukas sa kanilang harapan at sa kanilang likuran, alam lahat ng Panginoong Diyos. Ang kanilang kasasapitan sa kabilang buhay, alam ng Diyos ang kasasapitan po natin, lahat tayo. Alam ng Diyos ano yung ating kasasapitan sa kabilang buhay, anong mangyayari sa atin sa kabilang buhay. Ang iba mapapasok sa paraiso, ang iba mapapasok sa impyerno. Meron tayong dalawang nga'y tinatawag na itinakda sa atin ng Diyos. Saan kayo dito sa dalawang itinakda na ito? Impyerno, paraiso, heaven or hell. Saan kayo dito? So ngayon, may pagkakataon kang kaibigan, kapatid. Ang impyerno at ang paraiso, ito ay nabanggit sa banal na Quran, na ito ay napakalinaw doon ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yaong mga tao na naniwala sa kaisahan ng Diyos at gumagawa ng kabutihan, sila ay magmamana doon sa paraiso. So yung mga tao na yun, at sila ay nagpapatupad sa bawat kautusan ng Diyos, sila po ay mag-amana sa paraiso. Na kung saan iniatang niya sa atin, inihanda niya sa mga tao. Kaya sinasabi ni Jesus Christ, ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila ng isang Diyos na tunay sa makatoy baga ako ang iyong sinugo. Ano ba ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Alam niyo kapatid, kaibigan, ang final destination natin ay hindi lamang dito sa mundo. Doon sa kabilang buhay ang final destination natin. Akala ninyo dito lamang tayo sa mundo? Hindi po. Ito ang tirahan natin na panandalian lamang ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao dito sa mundo, panandalian lamang dito. Sabi ng banal na Quran, innamal hayatad dunya laibun wa lahun. Katotohanan, ang buhay ng tao dito sa mundo ay ito ay parang lalo lamang at parang pagpapalipas oras lamang ang tao dito. Pagpapalipas oras lamang tayo, kaibigan, dito. Diba? Kaninang umaga, ngayon, gagabi ng ngayon. O lumilipas na yung umaga natin. Lumilipas ng hapon natin. Saan tayo patutungo? Hanggang sa dumating na tayo sa hantungan. Hindi natin alam kung kailan tayo matigok, kung kailan tayo ikangay manumbalik, babalik doon sa takilang tagapaglikay. Diba? Ayun, kaibigan, kapatid, kinakailangan po natin ito, masuri ang mga bagay nito, na kung sana'y ang mga tao ay meron po dalawang pagpipilian ng tao, impyerno, paraiso. Sabi ni Jesus Christ, katotohanan, ang dumirinig sa ating salita, sumampalataya sa kanya, nagsugo sa akin, may buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay sumunod doon sa mga aral ni Jesus Christ, anong aral ni Jesus Christ? Aral ni Jesus Christ, isa lamang ang Diyos. Hindi niya tinuturo tatlo ang Diyos. Hindi niya tinuturo Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yun po ay hindi kailanman itinuturo ni Jesus Christ. Diba? Pangalawa na aral ni Jesus Christ, kapag siya ay nanalangin sa Diyos, sumamba sa Diyos, siya ay nagpapatira pa, nagsugyod. Meron ba nagturo sa mga pastor natin? Mga kapatid, mga sister, tayo ay magsamba sa Diyos, magpatira pa tayo sapagkat si Kristo ay nagpatira pa. Nag-prostrate. Wala po nagturo. Huwag po tayo masaktan. Kaibigan, kapatid. Dahil ito'y katotohanan na kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, ikaw ay nakikinig sa kanyang mga aral,
So kinakailangan, kapag ikaw'y manalangin, kikilalanin mo na talaga na isa lamang ang Diyos, ng Diyos na tinawag ni Kristo. Anong pangalan ng Diyos? O, di ba? Kailangan alam natin ang pangalan ng Diyos na itinuturo ni Kristo, na hindi na ituro mga pastor natin, mga pare, mga ministro. Ano itinuturo ni Kristo na Diyos? Nung siya nanawag sa Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayon doon sa kanyang original na wikang Aramaiko, sabi niya, Eli, Eli, lama labansani. Ay, Eli, Eli, lama labansani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung pong pangalan ng Diyos na itinuturo ni Kristo. Sa wikang Arabic sa panampalataya, Ilahi. Eli, Ilahi. Yan po ibig sabihin. Kaya, kung kayo ay sumunod sa aral ni Kristo, anong pangalan ng Diyos ay tinuturo sa inyo ng mga tagapang-aral? Simple lamang tanong ko, anong tinuturo ng mga tagapang-aral sa inyo, pastor ninyo, o pare ninyo, o mga kapatid, ang pangalan ng Diyos tinuturo ni Kristo na ating kikilalanin na Diyos ay, Eli, wala, hindi po itinuturo. Huwag po tayo pasaktan. Ngayon, yung pa lamang sa mga, yung pa lamang sa pamamaraan ng pagsamba, hindi na tayo doon pasado. Dahil si Kristo hindi naman siya naglulundag-lundag eh. Hindi naman kumakunta ng Hallelujah, Hallelujah. Wala naman ganun na kinakanta ni Kristo. Sabi ni Kristo, Ama namin sa langit ay sambahin nawa ang iyong pangalan. Sambahin nawa yung pangalan. Hindi po yung mga nakakanta, yung mga may mga gitara, may mga piano. Wala po yun, innovation po yun. Innovation. What is the innovation? Yung po yung innovation, nagawa lamang ng tao na hindi ginagawa ng mga propeta, hindi nakalagay sa banal na kasulatan sa Quran at sa Biblia, yung po tinatawag na innovation. Ito ay gawa lamang, pusa na ginawa lamang ng tao. So huwag po tayo masaktan. Marami po bas pinapahalagaan nila yung mga tinatawag na mga instrumento, mga gitara, mga piano, no? So wala po ganun, mga kapatid, mga kaibigan. Kung tayo ay nakikinig sa kanyang aral, sa aral ni Kristo, huwag po tayo gumagawa ng sarili nating guru-guru o sarili nating mga version. Wala po ganun. Una-una, isa lang tinuturo ni Kristo na Diyos. Itinuturo niya ang Eli, ang pangalan ng Diyos, Ilahi. Pangalawa, na ginagawa ni Kristo, siya ay nagpa-fasting. Ngayon, Sahru Ramadan. Ngayon ay fasting ng Ramadan. Fasting ng mga Muslim. Ngayon, tanungin natin, ang mga kapatid natin, mga Kakristyanuhan, meron ba yan sa Biblia nila nagpa-fasting? Diba? Ito'y malawakan na pananaytay. The Quran and Bible word exposition. Naging exposition ngayon ng ating pag-aaral dito sa salita ng Diyos. Na kung saan, ngayon, ang panahon, buwan Ramadan, na kami mga Muslim, ay kami po ay nag-ayuno, nagpapaste ng buwan ng Ramadan. Ito po ay nakasaad po sa aming pong banal na Quran. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sa surah, chapter 2, verse 183, ganito sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ganito po ang kanyang pagkakaliwat sa wikang Tagalog. Na kung bakit ang mga Muslim ay nagpapasting, nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ito po ay nakasaad sa banal na Quran. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayo mga mananampalataya, na kayo ay inibligado sa inyo na mag-ayuno kayo sa buwan ng Ramadan, kagaya ng pag-ayuno ng mga tao na nauna sa inyo, upang kayo ay maging mataimtim at maging kabanal-banalan, maging matakot sa Panginoon Diyos. Yung po sinasabi ng Panginoon, ito ay utos ng Diyos. Diba? Utos ng Diyos ang pag-ayuno, pag-fasting, pagpuasa sa buwan ng Ramadan. Ngayon, nakapagtataka sa ating mga kapatid ng Kakristyanuhan na akala nila ang mga Muslim nagpapuasa buwan ng Ramadan. Si Jesus Christ po, para sa kaalaman po ninyo, siya po ay nag-fasting. Marami pong talata sa Biblia. Doon po sa Old Testament na kung si Moses ay nagtakda din siya ng pag-ayuno 40 days and 40 nights, 40 gabi, 40 araw. 40 araw po, 40 gabi. Si Moses ay nag-ayuno.
Doon po sa Old Testament. Ngayon, sa Bagong Tipan o New Testament, alon din ay sinasabi din doon sa Matthew chapter 4 verse 2, ang sabi doon, si Kristo ay nagayuno 40 days and 40 nights. O, di ba? Ngayon, 40 araw, 40 gabi, si Kristo ay nagayuno. So, bakit hindi nagayuno ang mga pastor? Bakit hindi nila tinuturo ang wasto ng pagayuno ng dakilang propeta na ito? Walang iba kundi si Jesus Christ. Bakit hindi na sinusunod? Nagayuno lamang sila. Ayon sa kanilang mga katuruan, 3 araw, yun lamang iwag lang pagkain ng karni. Pero pwede na kumakain din ng ibang basta karni lamang. So wala naman yung sa Biblia. Wala naman yung sa Biblia at sa Quran na karni lamang hindi kakainin. Ang sabi doon sa Biblia, na si Jesus ay nagfasting, nagpuasa. Ang sabi doon ay nagpuasa siya 40 days, 40 nights, siya ay nagutom. Ibig sabihin, hindi siya kumain ni pag-inom, ni anumang pagkain, hindi siya kumain, kaya siya nagutom eh. O, di ba? Nagutom. Eh kayo, nagayuno rin kayo. Ang kinakain, hindi lang ninyo kinakain ng karne. Kumakain lang kayo ng isda, gulay. So, hindi din yun sapat at hindi rin yun nakakasunod sa kautusan ni Kristo. Ha? Kung kayo ay nagayuno, mahirap kasi yun eh. 40 days, 40 nights. Di ba? Sino ba ang kagagampan nun? Ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, no? Dito sa mga diwa na ito na makikita natin na ang pag-fasting o pag-ayuno ay nandito po sa aklat na Biblia na ginawa ng mga propeta na 40 days, 40 nights. Ngayon, ang propeta ng Islam, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang siyang sinugo sa lahat ng katauhan, ay ito isang buwan ng Ramadan. Ang lahat ng mga Muslim nagpapasting sila sa isang buwan sa loob ng isang taon, ay sila po ay nagpapasting o nagpuasa. Kaya, mamaya, alas 6, ay mag-fasting, mag-breaking of fasting. Ganon ang ginagawa. So, ibig sabihin, ito ng final na kautusan ng Diyos dito sa pananampalataya. Sapagkat lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Lahat ng mga propeta, ang kanilang reliyon ay Islam. Mula kay Adam, kay Jonas, Enoch, Abraham, Solomon, David, Moses, Jesus, Propeta Muhammad, sila po ay mga Muslim. Islam ang kanilang reliyon. So yan po mga kapatid, mga magulang, ang ating pong tinatalakay sa mga makatotohanan yun. No? Ngayon, natapos natin ang Quran patungkol sa Diyos. Dadagdagan natin ano naman ang nakasadya ng Biblia patungkol po sa Diyos. No? Yung kalagayan ng Diyos. Dahil kanina, natapos natin sa Quran para patas ang ating pamamayag. So yan po ang ating ito ang ginagawa natin para makita natin dito sa Banal Quran, nakita po ninyo sa inyong pong aklat na Biblia na dapat ninyong sundin, no? Ganito po ang pagkakasabi. Unahin muna natin dito sa New Testament, no? Sabi po dito sa New Testament, ito ay tinatawag na Bagong Tipan, na sinasabi po dito patungkol sa kautusan ng Panginoong Diyos. Kautusan para sa mga propeta, na yung mga propeta na yun ay kanila pong ipinamumuhay ang mga bagay kanilang sinusunod. Wala po silang iniiba ng aral. Si Solomon, si David, si Moses, si Jesus Christ, wala silang iniiba na aral, kundi isa lang kanilang katuruan. So ganito, Matthew chapter 5 verse 17, huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta, na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. O sabi ni Kristo sa mga kanyang pangangaral nung kanyang kapanahunan, nung nandito pa siya sa lupa, sabi niya huwag nating isipin na siya ay binago niyang mga kautusan o kaya mga pamamaraan ng mga propeta na nauna sa kanya. Ano mang katuluan ni Moses, katuluan ni Abraham, ni Solomon, ay hindi po siya nagbabago ng gano'n. No? Siya po ay itinatakda niya at sinusunod niya rin. Wala siyang iniba o binago na araw. Sabi ni Kristo,
Naparito ako, hindi upang walang bisang mga iyo, kundi upang tuparin. Tinutupad niya ito, ang mga kautusan ito. So mga kapatid, mga magulang, kaibigan, ito pong malinaw na aral ng Kristo. So yan po, no? Dumako naman tayo doon sa katangian ng Diyos. Dapat po yung malaman. Dapat po yung ika ngay matutunan anong katangian ng Diyos, no? So ngayon, basahin natin ng itong Biblia ito para lipat tayo sa iba pang mga paksa, sa ating mga paksa, no? Sabi po dito sa aklat ng Biblia, patungkol sa katangian ng Panginoong Diyos, ganito po. Ang sabi ng Diyos, Isaiah 45 talatang 22, ganito pagkakasabi, 21, ganito pagkakasabi, ipagtanggulin nyo ang inyong panig, magsanggunian kayo. Sino ang makakapagsabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba ako ang Diyos? Ako si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Nagpakilala ang Diyos na siya lamang ang isang na dapat natin kikilanin. Marami pang mga talata. Kung ating pong halugatin, ay marami pong mga talata na ang Diyos ay nagpakilala sa kanyang sarili na siya ay wala ng ibang Diyos na kikilanin ng tao. Siya ay nag-isang tunay ng Diyos na dapat kikilanin ng tao, sabayin ng tao. So yan po ang katangian at kalagayan ng Diyos sa ito po sa aklat na Biblia. Ngayon, dadagdagan po natin doon po sa talata ng Banal na Quran, doon sa katangian ng Diyos o sifatullah na tinatawag doon na ang Diyos ay siya po ay buhay. Ang Diyos ay hindi namamatay. Ang Diyos ay walang nakakita sa Kanya. Ngayon, dito sa Biblia, basahin po natin. No? Dito po sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, ganitong pagkakasabi. Unang Timoteo, Kapitulo 1, talata 17, ganitong pagkakasabi. Purihin natin at luwalhatin magpakailanman ang isang Diyos. Diba? Ito po, dapat po natin pag-aaral yung mga pastor, mga pari natin na kung saan ay tagapangaral, ay sabi dito, purihin natin at luwalhatin magpakailanman ang isang Diyos. O isa lamang ang Diyos na itinuturo ng lahat ng mga propeta. Isa lamang ang Diyos ang napakilala ang Diyos sa kanyang sarili, ipinakilala siya lamang ng isa. Ngayon, dagdagan natin, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Ang God ay invisible. Ang Diyos ay hindi siya nakikita. God is invisible. Ang Diyos ay hindi nakikita. Ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, sa paniniwala ng mga kapatid natin, mga Kristyanuhan, na ang pinapaniwala nila isa lang ng Diyos. Ngayon, sa ating pag-aaral sa kanilang mga doktrina, sa mga katuruan nila, yung sinasabi nila na isa lang Diyos, ginagawa nilang tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So yan ay salungan po sa kaisahan ng Diyos sa kanyang pagpaniwala o pagpakilala. Ngayon, sabi ito, haring walang hanggan, malikiyaw miti, ay ibig sabihin, siya ang hari sa araw ng paghukom, hari dito sa kamunduan. Siya ay walang hanggan, ibig sabihin, walang hanggang Diyos. Siya ay walang hanggan. Walang kamatayan at di nakikita. Ang pang-apat na panatalangan ng Diyos ay ang Diyos ay hindi namamatay. Sinasabi sa Banal na Quran, ang Diyos hindi namamatay, siya ay buhay. Sa inyo pong aklat ng Biblia ay hindi namamatay din ang Diyos. Ibig sabihin, buhay ang Diyos. Diba? Ngayon, kung sasabihin natin, ganyan po ang kanilang pagkakilala sa Diyos ay ang Diyos ay hindi namatay, paano na po si Kristo na kanilang pinaniwalaan na si Kristo ay Diyos? Sa kanilang paniniwala na si Kristo ay Diyos, si Kristo ay siya'y namatay, 3 araw, 3 gabi. So para sa ating kaligtasan, yung pong paniniwala nila. Ngayon, salungat po dito sa kanyang katangian ng tunay na Diyos. Kung sasabihin niyo si Kristo ay tunay ba ng Diyos? Kapatid, tunay na Diyos. Ang Diyos ay hindi po namamatay. Diba? Ang Diyos ay hindi siya namamatay.
Pangalawa, na katangian ng Diyos ay hindi siya nakikita. Invisible. God is invisible. Hindi nakikita ang Diyos. O si Kristo, nakikita na ang mga tao ng kapanahunan niya. Napagpastan ng mga tao ng kapanahunan niya. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi siya nakikita. Si Kristo ay hindi po siya Diyos dahil nakikita po siya. Ayon sa gusto natin na ibibiling po ninyo na si Kristo ay Diyos. Samantala, ang tunay na Diyos, ang kanyang katangian na hindi namamatay at hindi siya nakikita, so yan po ay salungat sa katuluan. Hindi po angkop sa Panginoong Diyos na ganun, at hindi po angkop sa kanya na siya ay Diyos sapagkat siya ay namatay, siya ay nakikita ng mga tao, nakasalamuhan ng mga tao ng kapanahunan. So dagdagan pa natin mga kapatid, mga kaibigan, ang katangian ng Diyos. Sa unang Timoteo Kapitulo 6, talatang 16. O, di ba? Siya lamang ang walang kamatayan. Ano ibig sabihin? Ang Diyos, siya lamang ang hindi namamatay. Lahat ng kanyang nilalang ay mamamatay. Ang Diyos ay walang kamatayan. Si Kristo ay namatay. O, sasabihin nyo, tunayan pa ng Diyos si Kristo. Huwag po tayo masaktan. Kung si Kristo ay tunay na Diyos, bakit siya namatay? Sasabihin natin namatay siya. Samantala sinasabi ng Biblia, ang tunay na Diyos ay hindi namamatay. Ang tunay na Diyos ay hindi nakikita. Si Kristo ay napagmasdan ng mga tao, nakita ng mga tao nung kapanahunan niya. So, kung siya ay ugnay natin sa tunay na Diyos, ang mga bagay nito, hindi po angkop sa Kanya. Ngayon, dadagdagan pa natin. At nanatili sa liwanag, di matitigan. Ang Diyos ay siya ay nanatili sa liwanag. Si Kristo ng kapanahunan niya, nandito siya sa lupa, siya ay nakaranas ng kadiliman. Nakakita siya ng dilim, madilim na lugar. Kung iangkot natin sa kanya ay pagka-Diyos, nanatili siya sa kadiliman. Ang sabi na dito sa Biblia ay nanatili siya sa liwanag. Ayun. Dadagdagan pa natin mga kapatid. Walang tao nakakita o makakita sa Kanya. Ang tunay na Diyos, kaibigan, kapatid, ay walang tao nakakita sa Kanya. O walang tao na, ika nga'y tinatawag na, makakita man sa Kanya. Paulit-ulit ito. Sabi dito, walang tao nakakita sa Kanya, o walang sino ang maaaring makakita sa tunay na Diyos. Si Kristo ng kapanahunan niya, nakasalumuhan ng libo-libong mga tao noong kapanahunan na nakita niya. Nakita niyang mga tao. Kung iangkop natin siya ay Diyos, siya ay tagapaglikha, so hindi po angkop sa Kanya. Dahil hindi po pasado sa talata na ito na siyang panukat natin, na siyang acid test natin sa tunay na Diyos na dapat natin sambahin. So hindi po siya pasado sa talata na ito Dahil si Kristo, una-una, siya po ay may po siyang limitasyon, walang kapangyarihan. Pangalawa, siya ay namatay. Ang Diyos walang kamatayan. Pangalawa, siya ay nakikita ng mga tao. Pangatlo, siya ay nananahan sa dilim na lugar. Ang Diyos, sabi niya, hindi siya nananahan sa madilim po sa liwanag. Diba? So, yan, papatuloy po natin. Ang Diyos ay wala siyang kamatayan. Sa Kanya, ang karangalan at kapangyarihan walang hanggan. Kapakaganda ng talatang ito, binigbigay, na sinasabi, ang katangian ng Diyos, una-una, ay siya ay walang nakakita sa Kanya. Pangalawa, siya ay walang kamatayan. Siya ay walang hanggang kapangyarihan. Ito po ang tunay na dapat paniwalaan ng mga tao. Samantala, ang tinuturo ng mga tao, si Kristo ay Diyos. Kung tanungin natin, si Kristo ba ay tunay na Diyos? Opo. O ano ba ang pagka-Diyos ni Kristo? Ano ba ang kanyang katangian bilang pagka-Diyos? Sabi nila, dahil nakabuhay ng patay, dahil nakapagpadilat ng mga bulag, nakapagpapagaling ng may mga sakit. So, yan po ang kanilang mga kasagutan o kanilang paniniwala sa Kanya. Ngayon, kaibigan, kapatid, ito po ay hiram lamang ni Jesus Christ na mga katangian ito o kapangyarihan. Sabi ni Jesus Christ, napakalinaw po, John chapter 5 verse 30, sabi ni Jesus, hindi ako makagawa sa aking sarili, kundi ang nagsugo sa akin. O, di ba? Wa ukhil mauta biiznillah
wa ubrikal akma wa biiznillah. Sabi ni Jesus, ako ay nakabuhay ng patay sa pamamagitan ng kapahintulutan ng Diyos. Ako ang magpapalabas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kabay ng Diyos at kanyang kapangyarihan ng Diyos. So, kailanman, hindi niya inangkin siya ay Diyos na tunay. So, yan po ating mga kadagdagan sa ating mga katuruan sa pananampalataya Islam na sana po makita po ninyo ang tunay na Diyos, makita ninyo ang tunay na katotohanan dito sa pananampalataya Islam. Na po sa ang tunay na Diyos dito ninyo makikita. Dito po itinuturo sa Quran. Ngayon, dahil sa ating pong gusto po natin Tanong po, Stas. May nagtanong po kanina. okay. Tanong niya ay bakit daw ang mga Muslim ay nag-aayuno sila at ang mga Kristiyano ay hindi nag-aayuno? So, kanina natalakay na po natin yun. So, alam-alam sa ating mga katanungan ng mga kapatid natin. So, ulitin po natin, no? So, ito po ang ating manual na Banal Quran na sinasabi po sa Banal Quran, bakit kami nag-ayuno, nagpapastin sa buwan ng Ramadan? Ito ay katuruan, ito ay kautusan ng Diyos na ibinaba dito sa dito po ay nakasaad sa Banal Quran. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, sa surah chapter 2 verse 183, ganito po nakasabi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabi po dito sa kapitulo 3, kapitulo 2, talatang 163, ganito po nakasabi, huwag kayo mananampalataya. Ang pag-ayuno ay ito'y inobligado sa inyo, kagaya ng pag-obligado sa mga taong nangauna sa inyo, at ito ay bilang katahimtim na na inyong pagsunod sa kautusan, bilang ito ay takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong pong pagsunod ay ito ay mapagpala sa inyo. Kaya po mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, nakasaad po, bakit ang mga Muslim ngayong panahon namin pag-ayuno ng pagpastin sa buwan ng Ramadan? So, yan po ay utusan ng Diyos. Sa Biblia po ay kanina, tinatalakay po natin na mayroong pong diwa doon na sinasabi po sa aklat ng Biblia, dito po sa Bagong Tipan, na si Jesus Christ, Matthew chapter 4 verse 2, sinasabi po si Jesus Christ na siya ay nag-ayuno 40 days, 40 nights, no? 40 araw, 40 gabi siya ay nag-ayuno. At pagkatapos niya ay siya ay nagutom. Nagutom si Jesus Christ. Yan po, kaibigan, kapatid, sa ating pong ikangaya, pagpapaliwanag sa pananampalataya Islam at kasagutan, nandito po sa Banal Quran. Nandito po sa inyong aklat na Biblia, na nandito yung diwa na ang mga pag-ayuno, hindi lamang ito sa mga Muslim, kundi sa lahat ng sangkatauhan. So I hope na malinaw sa ating pong nagtanong, no? Na kung saan ito ay kautusan ng Diyos ang pagpasting, pagpuasa sa buwan ng Ramadan. Maging sa Biblia binabanggit doon sa Deuteronomy chapter 12 verse 32. Ano mang aking pinagutos sa inyo, siya ninyong isasagawa at huwag ninyong dadagan at huwag babawasan. Ang kausap ng Diyos dito ay si Moses, na sinasabi, ano bang kautusan ng Diyos? Maraming kautusan ng Diyos. Ang pag-ayuno, ang pag-fasting sa buwan ng Ramadan ay siyang utos ng Diyos. So yan po ang ating kasagutan, brother. So yan po, no? Baka mayroon pa. Meron pa. Okay. Ang tanong niya, Ustaz, kung ako'y isang Katoliko, naniniwala siya sa Allah pero hindi siya magpo-Muslim, meron ba siyang kaligtasan? So, ang katanungan ng ating kapatid, no, ay siya ay isang Katoliko, ibig sabihin hindi siya Muslim, siya ay Kristiyano, Katoliko. So, siya ay naniwala na isa lang ang Diyos, di ba? Pero hindi siya Muslim, kapatid, kaibigan. Ito ay sasagutin natin yan sa tamang pagsagot. Dahil kung tinignan natin ang mga relihiyon, o Catholic, no? Siyang unang relihiyon na dito sa bansa natin na maraming relihiyon dito, Catholic. Ang Catholic ay ito po ay ang mga Kristiyano na hati po sa tatlo. Catholic,
Orthodox Christian, Protestante na Christian. So itong tatlo na ito, Orthodox Christian, Catholic Christian, and Protestant mga Christian. So lahat ito ay nagkakaiba-iba sila ng aral o katuruan. Nagkakaiba sila ng katuruan. So yung kung tinatawag nila na maligtas pa sila, na sila kahit hindi mag-Muslim, naniwala sila na isa lamang ang Diyos, kailanman, kapatid kaibigan. Kung sinasabi na niwala ka sa Diyos, titiyakin mo yan, sigurado mo na yan ay totoo na ikaw ay naniwala na isa lang Diyos. Pero kung meron kayong mga aral, tinuturo ninyo na sinasabi isa lang ang Diyos, ba't ako sabi ninyo, naniwala kayo sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So, tinitiyak ko sa iyo kaibigan, magulo at hindi mo nakita ang katotohanan. Dahil bakit? Dahil walang matibay na batayan ang paniniwala sa Trinity. Walang matibay na batayan ang paniniwala sa mga bagay nito. Paano ka maligtas? Sinasabi pa rin na mayroon ng Diyos na Ama, may Diyos na Anak. Naniwala ka na Diyos pa rin si Kristo. Naniwala ka na Diyos ang Espiritu Santo. So, sabi mo, isa lang, hindi ka maligtas, kapatid. Sabi ni Kristo, ang kaligtasan? John chapter 17 verse 3, tumingala si Kristo sa langit, Ama, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila na nag-iisang tunay na Diyos, sa makatuwid baga ako ang iyong isinugo. So yun ang kaligtasan, kapatid, kaibigan, na kung saan itinuro ni Kristo na kapag ikaw ay maniwala ka ng isa lamang ang Diyos, huwag kang maglalagay na si Kristo ay Diyos pa rin, ang Espiritu ay Diyos pa rin, ang Ama ay Diyos pa rin. So, malabo po sa katotohanan. Hindi ka pa rin maligtas. Dahil si Kristo, sabi niya, isa lang ang tunay na Diyos, sa parang ito ay kaligtasan ng tao. So, yan po ang ating kasagutan. So, yan po ang ating kasagutan, mga kapatid, mga magulang, sa mga bagay na ito, na dapat ninyo matutunan na ang kaligtasan ay maniwala tayo sa isang Diyos na tunay. At doon tayo sa relihiyon na tunay, na walang iba kundi ang relihiyon na lahat ng mga propeta, walang iba ang Islam. Na siyang relihiyon na lahat ng mga propeta. Relihiyon ni Jesus Christ. Kung hindi ka pa rin maniwala kay Jesus Christ, hindi ka pa rin maligtas. Sabi ni Kristo, I am the way, and the truth, and the life. Sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Lahat ng mga propeta, taglay nila ang katotohanan. Hindi sila ang daan ng katotohanan. Itinuturo nila sa mga tao ang katotohanan. Hindi ka makarating doon sa Ama kundi makinig doon sa kanyang aral, kundi doon sa mga kanyang pangkaturuan. Kung hindi ka makinig, wala kang ginawa, wala kang sinusunod sa mga tinatalakay namin kanina o tinatalakay natin kanina, wala doon sa mga katangian ninyo na tinuturo na inyo, hindi ka pa rin nakakasiguro na ikaw ay may tanong po, Stats, tama ba daw yung pagsamba sa rebulto? napakalinaw. Yung mga kaibigan, mga Katoliko ay nagdadasal sila sa rebulto. Ang tanong niya ay, tama ba ito? Ayon sa Biblia. Okay. Ito ating babasahin ng Biblia, no? Basahin po natin ng Biblia sapagkat ito ang ating manual para sa ating mga kapatid, mga Kristyanuhan, na ito po ay Biblia ito, kaya natin pinagsisikapan, pinag-aralan ng Biblia dahil ito ay upang makita nila ang katotohanan po. Upang makita nila ang tunay na aral na galing sa Panginoon Diyos, galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na dapat po nilang ikangay sundin dito po. So yan po ating babasahin ngayon, ang Biblia, alang-alang sa kanilang kaligtasan. Doon sa katanungan nila, ang pagsamba sa rebulto, ano yung katanungan? Tama daw ba para sa isang Katoliko na sasamba siya sa rebulto ayon sa Biblia? So ngayon, basahin natin ang Biblia, no? Kasi ito yung manual natin, ebidensya natin na yung bang pagsamba nila o yung bang paggawa nila sa rebulto ay sinasayunayunan ba ng Biblia? O kaya ito ay tinatanggap ng Biblia o kaya nire-reject ba ng Biblia yung kanilang pagtanggap doon sa rebulto o sa mga Kristiyan? So basahin po natin. Dito po sa Aklata, Exodo 20, talatang 3 hanggang 4, ganitong pagkakasabi.
Pakinggan ninyo mga kaibigan, doon sa nagtanong. Huwag kang sasamba ibang Diyos maliban sa akin. Una-unang statement lang papaliwanag ng Diyos. Pinagbawalan ka na huwag kang sasamba sa ibang Diyos na bukod sa Kanya, iba sa Kanya. Pangalawa, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanipughoy Diyos. Diba? Napakalinaw po. Napakalinaw dito sa Biblia na sinasabi dito ng Diyos, huwag mong gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit. Ibig sabihin, huwag kang sasamba dito sa mga imahe na ito na mga riborno o mga Diyos-Diyosan o mga santo na siyang inilarawan ng tao na kanilang iyuyukuran. Sabi ng Diyos, huwag ninyong yuyukuran yun. Huwag ninyong sambahin yun. Sapagkat ito ay walang kabuluhan. Meron silang mga tenga, hindi nakakarinig. Meron silang mga mata, hindi nakakita. Meron silang mga paa, hindi nakakalakad. Meron silang mga kamay, hindi nakakahawak. So yan po ang tinatabi sa Biblia dahil pinagbabawal na mahigpit na pinagbabawal na huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga riborto, sa mga Diyos-Diyosan o sa mga santo. So ngayon, masakit natin sabihin ito pero ang katotohanan ay nakasadpo sa aklat sa Biblia na dapat ipatupad ng isang tao. Kaya po ang salita. Sige. So ngayon, maraming salamat sa inyong pong pakikisama. So ngayon po ay ihitong po natin ang ating mga paksa at ngayon po kami po ay magbubuka na mag-break ng fasting. I-breaking namin ng fasting kasi nagpa-fasting din dito mga kasama natin. Nagpa-fasting din kami dito, no? So lahat po ninyo kapatid tayo mga Muslim, no? Mga Maguindanao, ngayon malapit nating buka, no? Magbubuka na tayo. Alhamdulillah na buka tanong din, maganda ni buka tanong na saguna na alhamdulillah sabi ito ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisani farhatani, farhatun inda liqa'i rabbi wa farhatun inda ibtali. Madam tingin kinisa ang tao kapag buka at doa kapag gagalaw, doa kapag gagalaw ni ikisa kapag gagalaw ni na sukam panatamunin ito yung kanong kadnanin sa kanong kayo muli. Ikadwa, nasa kapambuka rin nagkagalaw sa kanila. Nayamban ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanong hadith, authentic hadith. Yan po sinasabi ng mamahal na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan, Meron pang 10 minutes para mag-buka. 10 minutes. Sige. So sa mga ating pagbuka ngayon, i-break natin ang fasting mamaya, siguro may mga 10 minutes pa, 10 minuto pa nalalabit, no? So yan po ating mga pagpaparating sa mga ikhwani bil Islam, al-Muslimun wal-Muslimat, mga luso dami sa tiyang ang mga Muslim na sa ito, sa kanua kumagpuasa. So sa puro ka minuto sa tula, so kung minuto sa tula na magkakaroon ng pambuka, no? Magkakaroon rin ka pambuka tanong. Pero pagkaan sa tamang na subya, siya ka no, kapagkaan sa tamang at yari ka din daga sa timan na iyabay sunna, no? Sunna na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magkakaroon sa tamang o kayo forma, tinatawag na palmera, no? Palmera. So yan po ang ating mahalagang ipinarating sa ito. So sa mga lusog sa tiyan, kita no, pumagpuasa, sa mga pumagpuasa saan, siya ka ng kasakupan, nagkapakay din na siya ka ng pambuka, no? Kada ni pambuka tanong siya, alhamdulillah, mapilyarin ka ni maya ba, mga tapal na buka tanong siya, no? Alhamdulillah. Kana insyaAllah na bahagia terukan na kaya tinulong Allah Ta'ala sa mga pemikiran, pangalawas sa pagterus-susugan ng Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sumiyaba da'wa Islamiyah siya sa
niya ba lugar, niya tanong pandawan niya ba mga usog sa tiyanan niya mga sakakayo na kamuyan tanong paggulan sa guna, pangagyan tanong na kanila na agama, pangagyan tanong kitabi na niya ba kita kakuha tanong kanila. Ha? Di kanaya nung kapagpikir ito kang kapagkabita ng mga ustadi Bible niya na Canada kawangin. Di kanaya ito. Kaya yan ang kapaggamit siya para sa kanila ka. Kaya sila na doon siya napasulat sa kitabi na niya bangka nga di ka na pumando ng mga kumulutan nila. Ano nakasulat siya? Ha? Wala ka nakasulat siya, di ka na pumulalan. Nasa kita no, alhamdulillah, na ipamado tanong kanila. So then, ipamado. Ha? Ha? Magdala ka muna. Bakit mo? Ay ko. Para bahaji sa mga musod sa tiyan sa akan agama Islam, kanun niya ba agamakan sa kanun kapandawa tanong sa agama Islam, niya ba nakita ng mga jihad, kamapayan, sa kanun kapanggabag tanong kanun jihad tanong pisabilillah, na niya ba sa kanun kapandawa niya, kanya po petrol jihad kapan sa punuan, atau kumapan kapan sa sinapang, kanya ba gabakan na wagib sa kita ng ikapanampay tanong sa kanun agama Islam. Baliguani walau fi ayah ya pitanong Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan tingin sa aki apa yang itu dari sa timang ayat nayaba lang importante ang kasabutan ng mga Rasul sa tiyan sa kakayo ya agama Islam. Mga Rasul sa tiyan sa agama Islam nayata na ipere sa kanunya ba mga sa kakayo na sukat tinituan tanong kanu agama tanong katinituan tanong kanu agama tanong pabayma masal kita no ipailay tanong sa kanila di katinituan tanong kando tanong sila matutulong do sila makagulong kasi akan agama Islam sa akan mga babae na dinong palipatani susugan ng sa kita no sa kanu so hijab na dinong palipatani so kapag hijab so kapag tutupo sa ulo no apiyanin ka na ni pag magyari ka no nanamba na isa sa kano limon Allah Ta'ala sa kano so kapag puno to kano sugwani na so hijab go so kapag tando na dinong palipatani ka ng baso tanda ng mga tao at mga Muslim nang bubay para tandaan sa kita. Alhamdulillah sa pagkakita sa Allah Ta'ala na nagsapay tanong sa mga lamo ng mga kahanda tanong siya sa dunya sa bansa akhirat insyaAllah. Amin. Amin. Mga kapatid sa pananampalataya Islam, mga kaibigan, itong oras na ito ay oras na malapit na ang breaking fasting ng Ramadan. Ang mga Muslim ay nagpapasting sa buwan ng Ramadan. Ang pagpasting namin mula po sa ito ay sa bukal DIY hanggang sa paglubog ng araw. Ang pagpasting namin ay pag-iwas sa pagkain at pag-inom. Pag-iwas sa pagkain at pag-inom. To abstain and the eating and drinking. Pag-iwas sa pagkain at pag-inom at sa sexual intercourse, sa pagsiping sa asawa. Hindi lamang pag-iwas ng pag-inom at pagkain. Sa lahat ng bagay na ipinagbabawal, paglilibak, paglalait, pagtingin sa mga bawal, o sa mga pakinig sa mga bawal, o kaya sa mga panunood sa mga bawal, paglilibak, pandaraya, o pagsiping sa asawa sa buwan ng Ramadan, sa araw ng Ramadan ay pinagbabawal yun. Yan ay ating kung dapat matutunan dito sa Ramadan namin. Hindi lang kami kumakain pag-inom at pagkain, kundi lahat ng pinagbabawal ay iniiwasan po natin. Iniiwasan yun. Lahat ng pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung sino man nais na alam patungkol sa Islam, dito po amin po pinarating sa Islam. Okay. Ngayon 3 minutes.
minuto na sa mga kapatid natin na nag-ayuno, nagpa-fasting. Pumarito po kayo para makapag-break ng fasting. Dito mayroon tayong pagkain dito na tamar o tinatawag na kayo kurma, no? Dito po. Okay. Pag-fasting po ninyo, ang pag-fasting ay ito sa buwan ng Ramadan ay yan po ay tunay na ay tinalaga sa lahat ng tao sa libutan. Kautusan sa lahat ng tao sa libutan. Ito po. Na dapat po kayo pakibahagi sa ating mga talakayan. Alhamdulillah. Okay, ang pagbuka natin ngayon ay meron tayong tamar dito. O sa mga sino man ang gusto makipagbuka dito o makipag-breaking o fasting, o ngayon kakain na tayo, mga alas 6 na. Kanina, mga alas 3:30 ng madaling araw, ngayon lang tayo pakain, di ba? Ngayon lang inom natin. O, tingnan nyo. Sa isang Muslim, mahirap na sumusunod doon. Kaya lang, ito ay hindi naman mahirap, no? Dahil ito ay, kung tayo ay inala natin na gaginhawan, ito walang mahirap, no? Kung ngayon lang kakain, ilang minuto na nalalabig. 2 minuto na lamang, no? Ang nalalabig sa ating fasting, ay break na natin. Ayan, ito na. O sino ang gusto pagbuka, dito kayo, pumunta kayo dito para makipagbuka kayo dito. Hintayin na lang natin ang adhan, call to prayer, no? Yung call to prayer, yung tinatawag na Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maraming mga misunderstanding ng mga tao na narinig nila. Akala nila ito ay nakaka-disturbo sa madaling araw. Hindi nyo alam, ang kahulugan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Allah ay dakila, ang Diyos ay dakila. Ano yan sa Cebuano? Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay gamhanan. Ang Diyos ay gamhanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang Diyos ay gamhanan. Allah is the great. Allah is the great. Kaya alas sala, pumarito na kayo halina kayo sa pagdarasal. Hayya alas sala, hayya alas sala. Yung po narinig ninyo. Dapat ninyo matutunan yan. Bakit naman yan? Bakit? Ha? O sige. O alhamdulillah, fasting na to. Fasting na, sige. Breaking na yung fasting. Kain na. Allahumma laka sultu wa bika